Yung ganitong ulam na talaga namang mapapa-underize ka mga kaimbento. Nagbongkal ako sa ref kasi nga naman kalahatian na ng buwan nung tayo ay nakasahod. Kaya naman kung ano lang ang nasa ref, yun lang ang ating lulutuin mga kaimbento. Gawa-gawa ng paraan. And then naglagay ako ng mantika dito sa ating pan. Nilagyan ko siya ng sibuyas at ng bawang. Bali yung sibuyas ko dyan mga kaimbento is yung dulo ng spring onion. Kasi hindi ako nakabili ng sibuyas na ubusan ako. Pero pwede na yan, pampalasa rin yan. Tapos nilagyan ko siya ng 3 cloves ng garlic and itong ating kamatis, 2 pirasong medium size. Mas maganda kung hinog na kamatis na ang gagamitin nyo para naman madali siyang maluto at maging malasa talaga ang inyong gagawing gulay. And then nilagyan ko siya ng 1 kutsarang bagoong. Yung bagoong is ninenok ko lang yan mga kaimbento kila sismean, o di ba? And then, nilagyan ko rin siya ng asin. Depende na sa inyong panlasa ang asin. At syempre, pag may asin ay may paminta. Depende na rin sa inyong panlasa yung pamintang ilalagay nyo. And then, nilagyan ko rin siya ng kalahating piraso ng chicken cube. And isote-sote lang natin yan mga kaimbento hanggang sa malusak yung ating kamatis. And then, pag nalusak na yung ating kamatis, isunod na natin itong maliliit na talong 'yan, hiniwa ko lang sa apat yung maliliit na talong kaysa mabulok kasi mabubulok na siya. Nabili ko 'yan nung last week pa and sale 'yan mga kaimbento kaya marami akong ganyang kaliliit na talong. And then nilagyan ko rin siya ng sitaw, depende na sa inyo kung ano pang gulay ang mga ilalagay niyo and then nilagyan ko rin siya ng kalahating tasa ng tubig and takpan natin para mas madali siyang maluto. And nilagyan ko rin siya ng 2 kutsarang patis. Kaya naman konti lang ang asin na nilagay ko kanina kasi lalagyan pa natin siya ng patis. And then kanina pala nilagyan ko rin siya ng 3 pirasong sili kasi nga naman pampagana talaga namin ang sili. Pero kung may batang kakain is wag niyo nang lagyan. And then, imekos-mekos lang natin yan mga kaimbento. And tinakpan ko ulit siya para mas madaling maluto. And then, yan, nung kumulo na at medyo luto na yung ating talong, ayoko rin kasi ma-overcook yung ating sitaw. Kaya naman nung maluto lang yung talong is okay na yan. Saka ko naman isinunod itong ating lettuce. Yung lettuce na yan nilalagay namin sa sinigang, sa mga gulay, sa pakbit. Ang sarap niyan mga kaimbento. Siyempre sa salad mas masarap siya. Nalimutan ko yung tawag sa lettuce na yan. Baka alam nyo mga kaimbento, ituro nyo sa akin kung anong tawag sa lettuce na yan. And then iyan, kahit walang karne mga kaimbento, talaga namang super sarap niyan. Mapaparami talaga kayo ng kain. And then, nilagyan ko rin siya sa ibabaw ng spring onion para naman may toppings. O, di ba? Kahit walang manok, may spring onion naman. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love